ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako na naman po yung naituro ni Lord sa lugar. Amen. At sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord kasi bago dumating po yung Sunday, napakaraming dumating na blessing sa buhay ko. Simula yun nung Friday. Ay, hindi lang po pala sa church na pupuspos. Naranasan ko yung pong mawalan ng malay sa school. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Grabe po yung grasya ng Panginoon. Sumubsog po ako sa floor. Wala man lang bukod, pero medyo lang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya ako binabayaan. Ganun po mabuti yung Panginoon. At hanggang ngayon, ako po ay lumalaban. Ako po ay nakipagbaka ngayon sa sarili ko kasi napakakapit. Nagkaroon naman po ako ng tigdas hangin. Kaya grabe po talaga sa Lord. Kaya grabe po yung gagawin ng Lord sa buhay natin sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Sa buhay ng bawat isa. At kung meron po tayong mga Biblia, tayo po yung makipagbukas sa Matthew chapter 26, verse 36 to 40. Babasahin ko po. Ang sabi po dito, at isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magsipuyat sa akin, makipagpuyat sa akin." 39. Pagkalayuan ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Sige po, tayo po muna sa daling pumikit at manalangin. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord God. Patuloy ka namin, Panginoon, sinasamba, Panginoon. Patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin luluwalhati sa aming mga buhay. Lord God, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na napakabuti, Lord God, sa aming mga buhay. Patuloy po kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon. Patuloy po namin ipinagdidiwang, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po, Panginoon, at sa araw na to, Lord God, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy, Lord God, kumikilos, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon, ay patuloy po namin maunawaan, Panginoon. Patuloy po namin maintindihan, Panginoon. Lord God, tunay nga, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, yung sasabihin mo, kung ano man po, Panginoon, yung ituturo mo, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na malaya po namin itong tanggapin, Panginoon. Tanggapin po namin, Panginoon, ng buong puso, Lord God, na walang labis at walang kulang, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ako po na yung gagamitin, Lord God, kulang sa lahat ng bagay. Ngunit naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay hindi nauubusan, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, pour out your knowledge and wisdom, Lord God, yung pulang anointing power, Panginoon, sa iyong lingkod na ito, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, masabi ko, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, na walang labis at walang kulang, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ganyan din naman po, Panginoon, sa amin, Lord God, na makikinig ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na wag lang po namin piliin, Panginoon, yung nais namin marinig, Panginoon. Bagkus, Lord God, lahat ng salita mo, Panginoon, namin mapapakinggan sa umagang ito, Lord God, ay tumingo, Panginoon, sa aming puso at isipan, Lord God, at magamit po namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Tunay nga, Panginoon, may bago kang ituturo sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon, anumang pagdidistract ng kaaway, Panginoon, upang hindi po kami, Panginoon, makapag-focus sa iyong mga salita, Lord God. Anumang spirito ng katamaran, anumang spirito ng kabigatan, Panginoon, ay sama-sama po namin pinapalayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, in the name of Jesus, Lord God. Habang kami, Lord God, ay nakikinig na yung mga salita, hayaan mo, Panginoon, na kami po, Lord God, ay makapag-enjoy, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at pinabalik po namin, Panginoon, ang pinakamataas sa papuling pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Next, ang pag-aaralan po natin
sa umagang ito ay pinamagatan po natin. Fight and overcome your battles on your knees. Pitin ko po. Fight and overcome your battles on your knees. Ang sabi po kanina sa ating teksto, papansin po natin, ito po yung kwento na kung saan malapit na po dakpin si Jesus Christ ng mga taga-Israel. Kung saan ipapako na po si Jesus Christ. Ang sabi niya po doon, pumunta po siya sa bundok ng Getsemani. Sinama niya po yung kanyang mga alagad upang tukon manalangin sa Panginoon. Sapagkat nung time po na yon, talagang hirap na hirap yung ating Panginoon. Talaga pong dumadanas po siya ng battles sa buhay niya. Amen po ba? At pagkatapos doon, sabi niya, sasamahan niyo ako, makipagpuyat kayo sa akin. Amen po ba? Siyempre tayo mga Kristiyano, hanggang ngayon, hindi pa po yun nawawala sa atin. Na kapag sinabi ng ating leader, makipagpuyat ka sa panalangin. Opo. Opo, pastor. Opo, pastor. Siyempre, katulad ng ating Panginoong Yesus, pagbalik niya, wala pang isang oras, nakita niya yung kanyang mga alagad na natutulog. Sige po, tingnan po natin yung ating mga katabi, baka may natutulog na po. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po na ating pamagat, fight and overcome your battles on your knees. Bakit may fight? Bakit may overcome? Sa buhay po kasi natin ngayon, maraming mga Kristiyano na lumalaban lang. Amen po ba? Patuloy na lumalaban, ngunit natatalo. Amen po ba? Ang sipag-sipag lumaban, pero pag umuwi, luhaan. Amen po ba? Because they only fight. Nakikipaglaban lang sila. Hindi nila ito ino-overcome. Amen po ba? Sa buhay ng Kristiyano, sa battles po ng buhay natin, we don't just fight. Kailangan po natin itong i-overcome. Amen po ba? Sa buhay po natin, merong internal and external battles. Meron po tayong kanya-kanyang mga battles, struggles sa buhay natin. Yung external po, unang-una na po yung ating mga finances. Amen po ba? Sa external life po natin, unang-una po yung battles natin yan sa finances. Paano na kaya nito? Katapusan na ulit. Magbabayad na ako ng kuryente. Magpapasok na naman bukas yung anak ko, wala ng baon. Putala na ng kuryente, etc. Amen po ba? Ito po yung external na nararanasan natin sa buhay natin. Ito po yung pagsubok. Amen po ba? Na nararanasan natin through our finances. Pangalawa po, through our physical life. May sakit, may karamdaman. At ito po yung pinakamatinding battle sa buhay natin. Yung tinatawag na internal. Ito po yung internal. Pag sinabi pong internal, dito po tumutukoy yung ating mga emosyon. Amen po ba? Maraming battles ngayon na may battle na anger, unforgiveness heart, insecurity. Ito po. Ito po yung pinakamalaking bagay na makakapaghinder sa ating mga Kristiyano na lumago sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, know your battles. Amen po ba? Alamin natin yung battles natin kung ito ay external, kung ito ay internal. Amen po ba? Hindi po natin sila ma-overcome, hindi po natin sila malalabanan kung hindi natin alam kung saan tayo nakikipaglaban. Amen po ba? Walang Kristiyanong sumusugod sa labanan na hindi alam kung sino yung kalaban. Na hindi alam kung ano yung kalaban. Amen po ba? Kaya nga po, ang buti po ng Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord ngayon na alamin natin kung sino, kung ano yung kalaban natin. So that we can fight and overcome our battles. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron po tayong apat na katanungan na sasagutin ngayong umagang ito. Number 1 po, what does it mean to fight and overcome our battles on our knees? Paano po ba ma-overcome? Paano po ba makipaglaban sa ating mga battles sa pamamagitan ng ating mga tuhod? Amen po ba? Kasi sa mundo natin ngayon, na kapag lumuhod ka, talo ka. Amen po ba? Sino dito nanonood ng Once Upon a Kiss, lumuhod si Ella, natalo siya, di ba? Pero sabi ng Lord, paano ba makipaglaban na ma-overcome mo yung battles mo kapag lumuhod ka? Kasi po yung prinsipyo po ng tao, talikwas po sa prinsipyo ng Diyos. Sabi ng Lord, you can win and overcome your battles through your knees. Amen po ba? So paano po makipaglaban?
sa ating mga problema sa pamamagitan ng ating pagluhod. Kasi yun po ba yung luluhuran natin wala pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. We must spend time in His presence. Yun po. Kailangan po, ang sabi po dito, ibig sabihin po ng pagharap sa ating mga problema at pagsubok, ito po yung sa pamamagitan po ng pag-seek ng presence ng Panginoon. Meron po ako nabasa sa Facebook. Meron din po palang tulong yung Facebook sa atin. Ang sabi po doon, if life gets too hard to stand, kneel. Sabi niya po doon. Sabi ko, nga no. Pag ang buhay, nahihirapan ka ng lumaban, ng nakatayo, lumuhod ka raw. Amen po ba? That's the time na ibibigay po natin yung buhay natin sa Panginoon. That's the time na iluluhod tayo sa Panginoon at isusuko natin yung buhay natin sa Lord. Amen po ba? Yun po yung pakikipag-fight para ma-overcome po natin yung mga battles po natin sa pamamagitan ng ating mga tuhod. Kaya mga kapatid, ingatan po natin yung ating mga tuhod. Mahalaga po yan sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan niyo po yung mga pastor niyo, baka crack-crack na yung tuhod ng leader natin. Why? Kakaluhod po sa atin para mapalapit sa Panginoon. Number 2 po, why should we fight our battles on our knees? Bakit po ba kailangan? Number 1 po, it is the biblical pattern. Biblical pattern po siya. Throughout Scripture, we see God's servant falling on their faces before the Lord. Nung Old Testament po, hindi lang sila basta-basta lumuluhod. Amen po ba? Para masik yung presence ni Lord. Makita po natin yung mga servant ni Lord na talagang yung mukha nila nasa floor. Amen po ba? At noong unang panahon, hindi pa po uso yung mga bato-bato na yan. Uso pa po nun mabuhangin. Pero hindi po nila alintana ang mga bato na yan. They kneel down at saka yung face po nila sa po hanggang sa floor. Ganun po dati yung mga alagad ni God. So it is biblical pattern. Ang sabi po doon kanina ni God, hirap na po yung kanyang kalooban. At kung pag-aaralin pa po natin sa malalim na kaparaanan yung Matthew chapter 26 verse 36 to 40, ang sabi po dito, the idea here seems to be that the devil tried to kill Christ before he could get to the cross. Nung nasa mundo pa po si Jesus Christ, hindi po siya tinantanan ng kaaway. Amen po ba? Hindi siya tinantanan. Kasi alam ng Satan na kapag napako si Jesus Christ, matatalo siya. Kaya gumagawa siya ng paraan upang mamatay si Jesus nang hindi naaabot dun sa cross. Kaya nga bago po, dumating po yung gabi na yun na hirap, sabi ng God, hirap na yung kalooban ko. Sabi niya po. Kasi po gusto ng kaaway na mapatay niya si Jesus nang hindi po umaabot dun sa krus. At kung nagtagumpay po yung kaaway, marahil hindi po tayo na-redeem ngayon. Amen po ba? Kaya ang sabi ng God, tulungan niyo ako sa makipagpuyatan kayo sa akin. Amen po ba? So si Jesus Christ po, hindi siya nakipaglaban, physical. Nakipaglaban po siya, lumuhod po siya, at nanalangin po sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Number 2 po, pangalawa po, when we turn to the Lord, we are no longer battling on our own. Amen po ba? Kapag po nasa puso na natin si Jesus Christ, hindi na po kasi tayo yung nakikipaglaban. Amen po ba? All we have to do is to be present dun sa laban. Amen po ba? Ang hinihiling lang po ng Panginoon, huwag lang sumuko, anak. Pumarap ka at ako ang lalaban para sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Ayaw niyo ba po ba nun? Pumarap lang tayo at si Lord na ang lalaban, si Lord na ang bahala. Amen po ba? No one can help us more than the sovereign of the universe. Amen po ba? Walang sino mang kayang tumulong sa atin upang mapaglabanan ng mundo ito kundi ang nag-iisang Diyos. Pag sinabing sovereign, makapangyarihan. Amen po ba? Pangatlo po, prayer connects us with the Holy Spirit and His power. Ito po yun. Kaya po, why should we fight our battles on our knees? Because prayer connects us with the Holy Spirit and His power. Pag po kapag nananalangin tayo, kapag hindi lang basta manalangin Kapag talagang sinig mo yung presence ni God, kapag lumuhod ka sa Panginoon,
Tunay nga na mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Mararamdaman mo na unti-unti kang lumalakas. Amen po ba? Pag naisip mo na gusto mo na magpakamatay, lumuhod ka, manalangin ka sa Panginoon. Amen po ba? At kapag nanalangin po tayo sa Panginoon, kumonekta po yung Espiritu natin sa Espiritu ng Diyos, doon po natin mararanasan yung power ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Wag lang po tayong basta-basta mananalangin. Napagpikit mo, amen na agad. Amen po ba? Kailangan po ng mataimtim na panalangin sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Jabez. Amen po ba? Hindi lang siya basta-basta nanalangin, kundi talagang sinikap niya na maabot yung presence ni Lord. At kung naabot niya yung presence ni Lord, ano pong nangyari? Nagkaroon po ng power sa kanyang buhay. Amen po ba? Gusto po ba natin na sa bawat panalangin po natin may power? Amen. Sikapin po natin na maabot yung presensya po ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi hindi po natin kayang, sabi ng ating song leader kanina, wala tayong kayang gawin apart from God. Amen po ba? Sino po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Wala. Amen po ba? Kaya nga po tayo nananalangin. Ibig sabihin, ito po yung nagpapatunay na kailangan po natin ng Diyos sa buhay natin. Sino po dito yung nananalangin? Parang mahina po. Sino po dito yung nananalangin? Amen! Amen. Manalangin na may pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. So, kailangan po natin yan. Ang sekreto po ng matagumpay na Kristiyano, yung palaging nakaluhod at nananalangin sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Pangatlo po, what can you expect if you fight and overcome your battles on your knees? Ano naman po ba yung aasahan natin kapag na-overcome, kapag na-fight po natin yung mga battles po natin on our knees? Number 1 po, comfort and assurance. Amen po ba? Sipin po natin, alahanin po natin na kapag marami tayong problema, kapag lumuhod ka sa Panginoon, ano po yung una-unang mararanasan natin? Number 1 po, i-comfort tayo ng God. Amen po ba? Kapag nakita ng Lord na tumutuloy yung luha niya, ito na po, lumalambot na yung puso, luha ng kanyang mga anak, ito na po. Ito na po mag-uumpisa na i-comfort tayo ng Lord. Amen po ba? So kapag lagi po tayo nakaluhod sa Panginoon, lagi po natin mararanasan yung pag-comfort sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Comfort and assurance. Amen po ba? Pangalawa po, encouragement. Pag lagi tayong nakaluhod, nananalangin, ina-acknowledge natin ng Lord sa buhay natin, lagi tayong ini-encourage ng God. Amen po ba? Paano po ba tayo may encourage ng God? Through sa ating mga leaders, sa Bible, sa pag-pray natin sa Panginoon. Encouragement. Encouragement and enlightenment. Yung kasi mga Kristiyano ngayon, puro gusto encouragement, ayaw ng enlightenment. Kasi po yung enlightenment, masakit. Kasi enlightenment, may enlight ka. Amen po ba? Encouragement. Punta po muna tayo sa discouragement. Bakit po ba dumarating sa isang Kristiyano na ma-discourage sa buhay niya? Sino po dito yung once na na-discourage na sa kanyang buhay? Ay, akala ko ganito yung mangyayari, pero ganito lang pala. Ayan po ba? Darating po sa buhay natin yan na ma-discourage tayo. Una, ang sigla-sigla natin, full of courage tayo. Pag dumating na yung time na yun, nadi-discourage ka. Bakit po ba tayo nadi-discourage? Una po, dahil sa ating mga strongholds. Amen po ba? Nadi-discourage tayo kasi meron tayong ayaw bitawan sa sarili natin. Gusto natin magtagumpay, pero ayaw naman natin bitawan yung mga nagpapabigat sa buhay natin para magtagumpay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga tayo nadi-discourage eh. Ang Lord, puro encourage yan, puro courage. Sabi ng Lord, be strong and courageous. Eh bakit tayo nadi-discourage? Bakit tayo nalalanta, nalulupay-pay, nawawala na ng pag-asa? Una po, because sa ating mga strongholds. Amen po ba? Pangalawa po, nadi-discourage tayo kasi gusto natin i-please lahat ng tao. Amen po ba? Kaya ka nagsisipag, pag hindi ka naman nabati, ayoko na nga mag-lead kasi hindi naman ako nabati. Amen po ba? Amen po ba?
Kaya po tayo na-discourage kasi gusto natin i-please lahat ng tao. Sabi nga po, we cannot please everybody. Amen po ba? Hindi po natin kayang ma-please ang lahat, pero kailangan natin magsikap. Amen po ba? Para hindi tayo mabutasan. Amen. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So kapag lumalaban po tayo on our knees, if we fight our battles, magkakaroon po tayo ng encouragement. May encourage po tayo. Magkakaroon po tayo ng panibagong lakas upang humarap sa pagsubok na darating sa ating buhay. Pangatlo po, a new focus. Amen po ba? Pansinin po natin, bago ka manalangin na dami-dami nating problema. Pero pag tapos mong manalangin na enlightenment ka, na-encourage ka ng Lord, magkakaroon ka ngayon ng panibagong focus. Amen po ba? A new focus. Magkakaroon po tayo ngayon ng panibagong goal. Ito pala yun. Kumana sa nag-fail na ako dito sa susunod. Sisiguraduhin ko, through God's help, hindi na ako mag-fail. Amen po ba? Magkakaroon tayo ng bagong focus. The enemy wants us to dwell on our problems. Ito po yung gusto ng kaaway sa mga Kristiyanong imotero. Amen po ba? Kasi po gusto ng kaaway natin na mag-dwell tayo sa ating mga problems. Na instead na manalangin tayo sa isang tabi, doon tayo sa isang tabi, nakalunglok, nagbumukmok, ang dami-dami kong problema. Yung asawa ko, hindi ko madala sa church. Yung anak ko, gabi-gabi na lang umuwi. Amen po ba? Instead na mag-focus po tayo dun sa mga promises ng God, nagpo-focus po tayo sa pang-discourage ng kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? So magkaroon po tayo ng focus sa mga bagay na patungkol sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, fix your eyes alone to Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen po ba? Magkaroon po tayo ng focus, unang-unang focus po natin yung ating Panginoon. Amen po ba? Yes. Amen po ba? Amen. Pangapat po, mararanasan po natin sa buhay natin yung supernatural peace. When we fight and overcome through our knees, we will experience supernatural peace. Pag sinabing supernatural, walang kayang pumantay. Amen po ba? Pag sinabi pong supernatural peace, ito po ngayon sa mga Kristiyano ang pinakaunang-unang nawawalan sa buhay nila, yung peace, kapayapaan. Kaya pag-ising mo, ultimo para silang mga zombie. Kasi hindi makatulog, walang kapayapaan. Pero kapag lagi tayong nakaluhod sa Panginoon, we will experience supernatural peace. Yung kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Amen po ba? Yung darating na yung bagyong Yolanda, payapa pa rin yung puso mo. Amen po ba? At kapag naranasan po natin yung supernatural peace sa buhay natin, kasunod na po doon yung kagalakan. Amen po ba? Kagalakan na hindi pa kayang maibigay ng mundong ito. Amen po ba? Kaya lang, sa ating mga Kristiyano, kung kanino tayo mahanap ng kapayapaan, kung kanino tayo naghahanap ng kagalakan, kaya laging bigo. Amen po ba? Ang sabi po dito, we can find and experience supernatural peace sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa ating Panginoon po. Sa ating Panginoon lamang po natin matatagpuan yan. Amen po ba? Kaya ngayon, sa ating po ngayon, na nakakaranas ng pagiging maligalig tayo, parang feeling natin, ayaw na natin magsimba, feeling natin, ayaw na natin magpatuloy, feeling natin nanghihina tayo, feeling natin iniwan na tayo ng mundo. Kapatid, feeling mo lang yan. Amen po ba? Feeling lang po natin yan. Hindi po yan totoo. Dinadaya lang po tayo ng kaaway. Talakpakan po natin ang Panginoon. Pangapat po, how can you fight and overcome your battles on your knees? Paano naman po? Una po, set aside time to be alone with God. Okay. Kailangan po natin mag-set ng time na wala tayong ibang kasama kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi po ngayon, sa sobrang busy natin, pagbulat natin ng Bible, God is love. Tama na, God is love. Amen po ba? Tapos gusto natin magtagumpay. Pagbukas ng Bible, saring sara agad. Amen po ba?
Kung gusto po natin magtagumpay, ma-overcome yung mga battles natin, mag-set po tayo ng time na wala po tayong ibang kasama kundi ang Diyos at ikaw at ako. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kapag nanalangin ka, yung talagang mararanasan po natin yung presence ni God. Amen po ba? Huwag po tayong mainip. Amen po ba? Huwag po nating kainipan yung pagbabasa ng Bible. Huwag po natin kainipan yung pakikipag-usap po natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, listen quietly. Yan. Kaya hindi po tayo makikinig ng mabuti sa ating Lord. Listen to the instructions of our God. At take note po, wag lang natin siya pakinggan. Amen po ba? Kasi ngayon marami Kristiyano, narinig ko na yung utos ng Lord. Kaya dito muna ako, mamaya na yun. Amen po ba? Nakikinig, ngunit hindi sumusunod. Ang sabi po ng Lord sa Luke chapter 11 verse 28, "Blessed are those who hear the word of God." Pero mas mapalad yung mga nakinig ng salita ng Panginoon at isinasagawa ito. Amen po ba? Amen. Listen quietly. The Lord desires to have an intimate relationship with each one of His children. Gusto po ng Lord intimate. Hindi masibigad. Amen po ba? Pastor pong sa akin, hindi masibigad. Gusto po ng Lord intimate. Pag sinabing intimate, close po. Closeness sa Lord. Amen po ba? Close po ba tayo sa Panginoon? Dapat po maging close tayo sa Panginoon. Amen po ba? At kung close na po tayo sa Panginoon, mas closer pa po. Amen po ba? Pangatlo po, expect Him to bring up other issues in your life. He may want you to deal with. Listen po kasi, kapag naranasan na po natin yung tagumpay sa buhay natin, kapag naranasan natin yung himala ng Lord sa buhay natin, hindi pa rin titigil yung kaaway. Hindi tayo titigilan. Nagtagumpay na to, babalikan ko to. Amen po ba? Halimbawa na lang po, maraming mga nananalangin ngayon na kabataan, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, maglilingkod ako sa'yo. Amen po ba? Binigyan ng Lord ng trabaho, hindi pa rin tayo titigilan ng kaaway. Ngayon, dahil lang naman ngayon, kasi may trabaho na ako, kaya na ako makapaglingkod sa Lord. Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa'yo. Nung pinagaling na, halos hindi na makita sa church. Amen po ba? Once na naranasan po natin yung promise ng Lord sa buhay natin, huwag po natin kalilimutan na nangako din po tayo sa Panginoon. Hindi lang ang Lord yung nangako sa atin, pati po tayo nangangako. Amen po ba? Amen. Nangako po tayo sa Lord na maglilingkod, di ba? Amen. Amen. Ito pa rin po natin yan. Ang sabi ng Lord, galit na galit daw po siya sa mga taong nangangako na hindi naman tinutupad. Alam niyo po ang tawag ng Lord doon? Mayabang. Amen po ba? Gusto niyo po bang maging mayabang? Ayaw po natin yan. Kaya ito pa rin po natin. Sikapin po natin ito pa rin yung mga pangako natin sa Panginoon. Amen po ba? Pangapat po, remember that in a battle, there can only be one general. Ito po yung wag na wag natin kakalimutan, na once naroon tayo sa isang battle, kailangan lang po ng isang general dyan. Amen po ba? Katulad po ng mga army. Kaya tinatarget ng mga kalaban yung pinakamataas. Kasi pag natalo nila yung pinakamataas, talo na rin sila lahat. Amen po ba? Kaya po, tandaan po natin na sa isang laban, meron lang po tayong dapat isang sundin. Kasi po, sabi ng pastor natin, may dalawa daw Diyos sa mundo eh. Capital D and small d. Si capital D, ang Diyos. Ang small letter D, Diyos. Eh, ganun eh, mga devil. So, pakinggan po natin yung pinaka-general natin, yung general ng buhay natin, which is our Jesus Christ. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Panglima po, know that the battles are God's tools. Ito po yung lagi natin narinig sa ating mga preacher. Na kapag meron kang battle sa buhay mo, yan yung tool ni Lord para mag-grow ka. Amen po ba? So that we can learn and grow. Amen po ba? Kaya iniisip natin, bakit pa kaya nayaan ni Lord na matukso si Eva? Makapangyarihan siya, di ba? Amen po ba? Because ito po yung paraan
para masukat kung gaano po tayo katibay, gaano kalalim yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Di ba po pag naka-experience tayo ng kawalan sa buhay natin, pag nagkaroon tayo, may testify natin yan sa buong mundo, gagamitin tayo ng Lord. Amen po ba? At sa bawat pagbagsak po natin sa buhay natin, pagbangon natin, panibagong learnings yan. Amen po ba? Kailangan lang po natin matuto sa mga kabiguan natin sa buhay natin. Learn from our mistakes. Amen po ba? Kailangan po natin matuto. So yun po. Sa buhay po natin, ulitin ko po, hindi po lang natin kailangan lumaban. Kailangan po natin i-overcome. Amen po ba? Kung dinadaya pa tayo ng kaaway, hanggang ngayon dinadaya tayo ng kaaway, hindi lang kayo yung dinadaya ng kaaway. Amen po ba? Huwag po tayong magpadaya sa kaaway. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Lord kanina, alamin mo ngayon kung ano yung battle mo sa buhay. Kailangan ko maging specific tayo. Lord, ito yung battle ko ngayon. Luluhod ako sa iyo ngayon. I will surrender my life to you. Ikaw na ang bahala mo. Amen po ba? Gusto po ba natin magtagumpay bilang isang Kristiyano? Amen. Amen. Lumuhod po tayo at magpakumbaba sa Panginoon. Kaya lang naman po kasi hindi tayo makapagtagumpay dahil sa ating pride. Kasi kaya ko pa to. Nakakahiya kasi lalaki ako, luluhod ako. Ang laki-laki ng katawan ko, luluhod ako. Amen po ba? Ayaw ko lumuhod. Ang ganda-ganda ng suot ko. Pag-agaskasan yung tuhod ko. Pride. Amen po ba? Kung gusto po natin isuko ng buong buo, kung gusto po natin magtagumpay sa buhay natin, matutunan po natin ang pagluhod sa Panginoon. Amen po ba? At kung dinadaya tayo ng kaaway, review agad. Kung tayo kilala na natin ang kaaway. Kilala na natin yung mga tactics ng kaaway, pero bakit nadadaya pa rin tayo? Kasi hindi po tayo nagiging matalino. Amen po ba? So, magang ito, let's fight and overcome our battles on our knees. Amen po ba? Ang Lord, patuloy na kumakatok sa puso natin. Hindi siya nawawala ng pag-asa, kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tawagin po sa